Kinben Book 6, Chapter 73. Naitabla na nga ng Kalapan ng score sa Pampanga at ito ang nagpaseryoso sa marami dahil hindi ganito ang performance na nakita nila sa isang team na gaya ng Lanterns sa nakalipas nitong mga laro. Sa pagsambot nga nila Serna sa pasa ng kanyang kasamahan ay napatingin siya sa kanyang Kuya Mark. Nang mapatingin naman sa kanya si Parcon ay tila nagkaintindihan na nga agad ang dalawa. Huwag kang magpapakakampante sa ginagawa ng team mo, Isaiah. Hindi mo alam kung ano ang kaya ng tandem ni na Mark at Benji. Ang Parcon Lacerna tandem na sumikat sa Pampanga, nag-aaral pa lang sila. Sabi naman sa sarili ni Coach Miranda at si Ricky Mendez nga ay napaseryoso na lang nang makitang si Lacerna ay mabilis na nilampasan ng kanyang Kuya Maki dahil sa screen ni Punsalan dito. Kalmado lang at simple ang galaw ni Lacerna at sa paglapit ni Magbuo sa kanya ay siya naman pagharang din ni Dison. Ang bola ay agad na nawala rito at makikita nga na pati si Magbuo ay naharangan ng mabilis at simpleng galaw na iyon. Mula naman nga sa likuran niya ay naroon na si Parcon na naging kalmado na rin ang ekspresyon na nagpakawala ng isang mid-range shot ng mabilisan. Kumalog ang bola sa basket pero pumasok pa rin ito at doon na nga nagwala muli ang crowd nila. Makikita naman na nawala ang yabang sa mukha ni Parcon matapos iyon at tila ba parang wala lang sa kanya ang pagpuntos niyang iyon. Isang simpleng tapik din ang binigay niya kay Lacerna matapos iyon at tahimik silang nagpunta sa side ng Kalapan. Makikita nga rin ang tatlong kakampi nito na sina Olis, Punsalan at Thompson na naging kalmado na rin sa kabila ng momentum na ginawa ng kanilang kalaban. Sa pagsambot naman ni Romero sa bola ay agad siyang napatingin sa mga kalabang naghihintay sa kanila. Parang may nagbago sa mga ito Sabi nga niya sa sarili at sa pagdating niya sa harapan nila Serna ay bigla niyang inatake ang depensa nito nang wala ng buwelo-buwelo. Mas mabilis daw siya kay Lacerna kaso nang lumampas siya ay siya namang paglitaw ni Parcon at agad namang naisip ni Maki si Dison. Mabilis niyang hinanap ito kaso mula sa likuran niya ay bigla na lang lumitaw si Lacerna. Walang kamalay-malay si Maki na bumagal siya dahil sa paparating na si Parcon at tila ba konektado lang ito sa pagpapalampas sa kanya ng katapat niya. Nawala ang bola sa posesyon ng Kalapan. At sa pagpapatalbog ni Lacerna rito ay hindi siya nagmadali kung kaya't naharangan agad siya ni Romero. Si Maki nga ay medyo napaseryoso dahil parang wala siyang nakikitang pagmamadali mula kay Lacerna. Napatingin nga rin siya sa papalapit na si Dre at nang aagawin na nito ang bola ay dito na lang biglang tumalbog iyon papunta sa likuran ni Lacerna. Sinambot ito ni Olis at si Maki naman ay napahabol kay Lacerna na parang hindi na naman nagmamadali at si Dre naman ay napatakbo agad kay Olis na hindi rin maiwasang mapatanong. Nakita ba niya na paparating ako? Tanungan ni Dre sa sarili at nang tingnan niya si Olis ay parang wala nang kayabang-yabang ito sa katawan. Sa pag-abante nga nito ay bigla na lang nitong ibinalik ang bola kay Lacerna na biglang ibinato rin papunta sa ilalim ng basket. Naroon na pala si Parcon at si Dison ay na-delay ni Punsalan kasama na si Magbuo na hindi basta nakahabol sa lumitaw na kalaban sa kanilang likuran. Si Hernandez naman ay hindi man lang nakalapit kay Parcon dahil sa screen ni Thompson sa kanya na parang inilak ang kanyang mga paa sa pwesto niya gamit ang braso at pwestuhan ng mga paa nito. 2 puntos na naman nga para kay Parcon na kalmado lang na tumakbo papunta sa side ng Kalapan City. Parang walang nangyari. Parang hindi sila umiskor. Balik depensa kaagad. Nag-cheer ang mga supporters nila pero normal lang at walang hype kasi wala namang matinding highlights na nangyari. 26-22 ang score at si Coach Isaiah ay napasigaw na lang sa kanyang team nang hindi inaasahan. Umatake kayo! Kayo ang mag-set ng momentum! Nang marinig naman ito ng mga players niya ay agad na ngang umabante si Maki at nang tingnan niya si Dison ay nandoon pa rin si Parcon. Si Lacerna naman ay nasa tabi niya at agad niyang nilayuan sa pag-aakalang aagawin nito ang bola. Kaso, humarang lang ito at pinagmasdan siya ng seryoso. Umatras nga si Maki at dito na nga niya ginamitan ng sidestep si Lacerna at iniwanan.
Pero sa pagkakataong ito ay si Olis naman ang dumating kung kaya agad niyang ipinasa kay Sanchez ang bola. Sa pagkawala ng bola sa mga kamay niya ay dito na nga napaseryoso si Ricky dahil napalo nila Serna ang pasang iyon. Nahuhuli raw nito ang gagawin niya. Nasambot naman ni Punsala ng bola at agad na ipinasa kay Olis. Umabante naman si Olis at sa pagharang ni Maki ay agad na ipinasa nito ito kay Parcon na agad na hinabol ni Dizon. Sa paglampas nga nila sa gitna ay siya naman pagpasa ng mataas ni Parcon kay Lacerna na sa pagtalon ay biglang ibinalik kay Parcon ang bola. Si Dizon ay napaharang dito pero kumaripas ng takbo si Lacerna at ibinato nga ni Parcon ang bola sa sahig at sa pagsambot muli ni Lacerna na nasa tapat na ng basket ay siya naman pagpalo ni Maki sa hawak nito. Naiiwas niya. Bulalas ni Maki at makikitang si Lacerna ay ipinasa ang bola sa likuran. Umangat ang bola sa ere at si Dre naman ay tinalon ito. Kaso, hindi ang palad niya ang sumambot noon. Si Olis ang sumambot noon at sa pagkalapag niya ay tinirahan niya ng isang harapang tres si Sanchez na hindi naman natamaan ng bola. Walang kasabit-sabit na pumasok ang bola sa basket at doon na nga nagwala ang Pampanga crowd. Si Olis nga ay napatingin na lang kay Sanchez at lumayo siya ng paatras at sa pagdating naman nila Serna ay agad niyang tinapik ang kamay nito bilang pasasalamat sa maganda nitong pasa na eksaktong dumating sa kanyang mga kamay. 29-22 ang score matapos iyon at makikita na nga lang ang masayang pagngiti ni Coach Miranda dahil sa ginagawa ng kanyang mga players, lalo na si Benji Lacerna. Alam niyang pagdating sa sinasabing best point guard ay pangalawa lang daw ito kay Steve Chua pero para sa kanya ay pwede rin itong maging pinakamagaling dahil alam nito ang pwestuhan ng kanyang mga kakampi kahit pa nakatalikod ito. Isama pa ang pasa nito na kalkulado nito dahil sa ginagawa nitong practice magmula noon. 1 minuto na lang mahigit ang natitira at matatapos na ang unang quarter pero tila ang momentum ng laro ay nasa Pampanga pa rin. Ang inaasahang pisikalang galawan ng Pampanga sa Kalapan ay tila hindi maramdaman ng mga players ni Isaiah. Bagkus ay tila nagbago ang playing style ng mga ito nang biglaan. Sa bench nga ng Kalapan ay makikita si Mendez na nakatingin kay Lacerna at base sa kanyang obserbasyon sa nangyayaring momentum ng mga ito ay ito ang talagang may dahilan noon. Taktisya ng bansag sa kanya sa Maharlika League dahil kilala siya sa pag-aaral ng mga galawan ng kalaban. Pero alam kong may isa pa siyang kabisado na sa paglalaro ng basketball, ang kanyang mga kakampi. Hindi na siya tumitingin sa papasahan niya na para bang alam na niya kung nasaan ang mga ito. Hindi lang ito point guard instinct. Nasa plano ang pwestuhan nila base sa hula ko. Seryosong wika nga ni Mendez sa sarili. Bagamat teorya lang niya ang bagay na iyon, ang masasabi niya ay sadyang mahusay sila Serna. Hindi ito mahilig sa mga crossovers pero sa oras na bitawan nito ang bola ay kitang kita niya sa huling mga plays ng mga ito na tantiado iyon. Hindi kailangan nilabon ng mga flashy moves gaya ng ibang mga guards dito sa liga. Basta ipasa niya ang bola ay siguradong darating sa amin iyon, lalo na sa akin. Sabi nga ni Mark Parcon sa sarili at nakita na nga lang niyang ipinasa ni Maki ang bola kay Magbuo. Si Punsala naman ay agad na hinawakan ng patago ang likod ng jersey ni Magbuo upang hindi nito magawa ang nais itong post moves. Si Lacerna naman ay mabilis na gumalaw ang mga mata at nang mapatingin siya kay Thompson ay agad na siyang lumapit kay Magbuo para sa double team. Hindi magaling na passer iyang si Magbuo. Sabi nga ni Lacerna sa isip at nang humarap si Marlon sa basket ay napaseryoso siya dahil dalawang malaking tao ang humarang sa kanya. Akin na! Bulalas naman ni Maki na iniwanan na nga si Lacerna at nang marinig ito ni Marlon ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Sa pagbitaw niya ng bola ay napaseryoso na lang ang mga manlalaro ng Kalapan dahil si Lacerna ang sumalo nito. Si Maki naman ay hinarangan din ni Olis at para bang sinkronisado ang galaw ng Pampanga kapag ang kanilang point guard na ang kumilos. Bakit nandito na kaagad ang mga ito? Bulalas na lang ni Maki sa sarili at si Dizon naman ay hinarangan si Lacerna kaso kumawala na ang bola at lumampas sa kanya. Si Dre naman ay tinalon iyon at pinalo pababa kaso
Nagulat siya nang hindi niya iyon natamaan. Nasambot nga ni Parcon ang bola at sa paglampas niya sa gitna ay siya namang paglitaw ni Romero. Nagdilim ang paningin ni Parcon at nakarinig na lang siya ng sigaw mula sa kanyang likuran. Mula iyon kay Lacerna. Sige kuya! Iyon ang go signal na hinihintay niya at sa pagharang ni Romero ay inatake na niya ito. Si Maki ay napahanda at nang pagmasdan niya ang papalapit na si Parcon ay doon na siya napaseryoso dahil biglang tumalikod ito at pinadaanan ng braso ang kanyang katawan sa pag-spin move crossover nito. Nakita ng mga manonood ng crossover na iyon na nagpaupo kay Maki Romero dahil sa lakas ng ibinigay na pwersa rito ni Parcon. Kasunod nga noon ay ang pagtalo ni Mark Parcon at isang power dunk sa basket ang ginawa niya sa bola na nagpadagundong ng buong venue dahil isang highlight play na ang nasaksihan nila. Paglapag nga ni Parcon ay napasampal pa siya sa kanyang dibdib at mabilis na ngumiti sa crowd. Pasimple nga rin niyang tiningnan si Romero na nakaupo pa rin sa sahig ng mga oras na iyon. Pagkatapos noon ay napatingin nga siya kay Lacerna na biglang sumenya sa kanya at dito na nga muling makikita ang pagkalmado ni Parcon. Nang makita naman iyon ni Ricky ay medyo napaisip siya. Parang nakakatawang isipin pero parang ang mood ng team yata ay si Lacerna ang nagdidesisyon. Hindi malaman ni Ricky kung posible ba ito o isang playing strat sa basketball pero hindi na sila nakaalis sa score na 22 kung kaya't pakiramdam niya ay isang malaking pagkakamali yata ang kanyang pagpapahinga. Napatawag agad ng timeout si Coach Isaiah at dito na nga makikita ang pagkuyom ni Maki na napahaplos na lang sa kanyang dibdib dahil para raw siyang sinuntok sa nangyaring iyon. Hindi pa foul iyon? Parang dinaanan ng siko ang dibdib ko. Paano kung sa leeg o mukha ko iyon tumama? Tanong na nga lang ni Maki sa sarili na napasulyap sa kalabang team. Ang nangyaring iyon ang nagparamdam sa kanya na may mas malakas na physicality si Parcon na dapat niyang iwasan lalo pat mas malaki ito sa kanya. 31-22 nga ang naging score at may natitira na lamang na 55 seconds. Masaya ngang sinalubong ni Coach Miranda ang kanyang mga players lalo na si Benji Lacerna. Magaling Benji, mahusay ka talaga. Sabi nga ni Coach Miranda at napangiti naman si Lacerna. May mga mali nga po ako sa ilan kong ginawa. Sagot naman ni Lacerna at ginulo naman ni Parcon ang kanyang buhok. Nagpapaka-perfectionist ka na naman sa mga simple plays na ginagawa mo. Sabi nga ni Mark, mas simple kuya, mas ayos. Para ka naman bago sa akin. Masayang tugon naman ni Lacerna na nakaramdam ng kakampantihan dahil madali lang niyang naibalik ang momentum sa kanyang team. Makikita naman sa bench ng Kalapan na medyo nagsesermon si Coach Isaiah sa kanyang team. Bakit parang ang lamya ng galaw ninyo? Parang nawala ang grind ninyo sa laro. Ano ba nangyayari sa inyo? Seryosong wika ni Isaiah at si Ricky naman ay napansin din ito. Parang sumasama raw ang galawan ng mga ito dahil sa kalmado at simpleng galawan ng Pampanga players. Posible ba talaga ito? Naitanong na nga lang ni Ricky sa sarili at malalaman lang daw niya ito sa oras na maglaro uli siya sa loob ng court. Pero hindi na siya naglaro pa sa natitirang oras ng first quarter dahil nakaramdam si Isaiah sa pwedeng gawin ng Pampanga lalo pat may isa ng foul si Ricky. Ikinangiti naman ni Coach Miranda ang ginawa ng kalaban. Ayos ang pagiging advance mo mag-isip Isaiah. Pero wala sa plano namin na mapunta sa foul trouble si Mendez. Dahil wala rin namang mangyayari. Pinag-aralan na nila Serna ang klase ng laro ng batang iyan at mahusay siyang basketballista sa kabila ng height niya. Ang tanong na lang ay kung paano mo ito magagamit Isaiah. Kagaya na lang ng ginawa mong iyan, pwede sana ninyong mabawi ang momentum kung pinaglaro mo siya sa last minute ng quarter. Pero pumabor pa ito sa amin. Dagdag pa nga sa sarili ni Coach Miranda at dito na nga siya napangiti dahil nang nasa side na ng Kalapan ng bola ay dito na nga nila binigyan ng man-to-man defense ang mga ito. Kami ang ko-control ng larong ito at hindi ikaw Cervantes. Sambit pa nga ng coach ng Pampanga at hindi pa rin naka-score ang Kalapan City. Dahil nang subukan ni Maki na umiscore ay dito na nga siya dinoble team ng Pampanga players.
Alam nilang siya ang gagawa ng paraan, kaya iyon ang sagot ng Lanterns na naging epektibo at hindi na nga nagawa ni Romero ang sinabi ni Ricky na magpakitang gila siya. Naka-score pa rin naman ng Calapan City sa sunod nilang possession. Kaso isang free throw lang ito mula kay Magbuo. Natapos ang unang quarter sa score na 35-23 at makikita naman ang kalmadong pagbalik ng Pampanga players sa bench nila. Kasabay noon ay ang pagsasalita ng kanilang coach. Magpahinga na muna kayo. Hayaan na muna ninyo na si Benji ang matira sa lineup natin sa pagsisimula ng second quarter. Kalmadong wika ni Coach Miranda na agad na pinagmasdan sila Serna na hindi man lang niya nakitang hiningal sa 10 minuto nitong paglalaro. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng 3 choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.